ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 4:09 sa hapon. Gikan sa hulog balitaan sa PBS, Radyo Pilipinas, Iloilo. Gintipon sa bukos na pwersa sa News and Public Affairs Division. Mga pagsaysay sa mga hitabo o aksyon, mga pananawan, kag desisyon, mga hibubunon sa napituhan na sektor, mga talagpong ng balita, diri sa Iloilo, at mga bahin sa Kabisayan nagkatungdan. Mga balita nga natipon sa sunod sa naligan ng 24 oras. Inyo mapatian sa Headliners Was. Kagkaroon, yari ang inyong PBS UC. Mayong hapon, ini ang Headliners Was, Miyerkules, Agosto 20, 2025. Inang inyo tagbalita, Joseph Paul Nobleza Tarosa. Kagkaroon sa mga Pangulong dinalaan. Pagbaligya sang 20 pesos nga bugas para sa mga mangunguma sa Western Visayas ginsugura na sa NFA copies o kung ginsugura na sa NFA copies warehouse. Pila ka konsihal may nanarisari nga pananaw sa ginaduso nga pagbawi sang deklarasyon nga persona non grata kay engineer pagkanan sang ICDEO. 500 pesos subsidy sa electric bill batyagan na sang mga antikenyo. Clinical breast examination kag cervical cancer screening ginhiwat sa Gimbal, Iloilo. Kagkaroon sa detalye na sa aton mga balita. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Pagbaligya sa 20 pesos nga bugas para sa mga mangunguma sa Western Visayas ginsugura na sa NFA copies warehouse. Detalye sa balita sa report ni JP Hervas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Ginsugura na ang pagbaligya sa 20 pesos na bugas sa mga mangunguma sa Western Visayas. Ang 20 bigas meron na para sa mga magsaka ginlunsar sa warehouse ng National Food Authority o kon NFA sa Rojas City, Capiz. Ang launching gintabungan sa 100 ka manguma sa probinsya na ginhatagan sa kahigayon nga una nga makabakal sa tig-10 ka kilo sa 20 pesos na bugas. Magapadayon kada adlaw Lunes tungtong Biyernes ang pagbaligya sa 20 pesos na bugas sa mga manguma nga nakaparehistro sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture o kung sa RSPSA. Para sa Bagong Pilipinas, JP Hervas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Bayan sa bayan ginlunsar sang DA sa Aklan. Detalye sa balita, JP Hervas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Formal na ginlunsar sa Department of Agriculture Western Visayas kag Agricultural Training Institute ang gulayan sa bayan o kung GSB project sa Aklan. Ang gulayan sa bayan nagatuyong maduso ang communal gardening para malabot ang food security, matagan sa dugang kita mga pamilya, kag matuldukan ang problema sa malnutrisyon. Sa ginawag na launching 4 ka rural improvement clubs halin sa mga banwa sa Malay, Banga, Malinaw, kag Nava sa Aklan ang nagbaton sa ngunay tuhay nga farm tools balog 20,000 pesos bilang paulo nga bulig para mapanami ang pagtukod sa ilang communal garden. Magluwas diri sa oras nga makumpleto sa mga benepisyaryo ang mga ginapangayong requirement, makabaton pagin sila sa 50,000 pesos nga rain shelter kung greenhouse project kag 30,000 pesos nga balor sa binhi abono kay banpang farm inputs. Sunod sa DA Western Visayas, target nila nga maglunsar ang programa sa 13 ka banpang banwa sa Aklan, 18 ka banwa sa Antique, 17 ka banwa sa Capiz, 5 ka banwa sa Gibaras, kag 42 ka banwa sa Iloilo.
Para sa Bagong Pilipinas, JP Hervas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News. Ila ka konsyal may nanarisari nga pananaw sa ginaduso nga pagbawi isang deklarasyon nga persona non grata kay Engineer Pagkanan sang ICDO. Detalye sang balita, Janelle Baclay. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report. Hindi na kinalanta i-lift ang deklarasyon na persona non grata bato kay Engineer Roy Pakanan sa Department of Public Works and Highways Iloilo City District Engineering Office. Ini ang panindugan ni City Councilor kag Majority Floor Leader Rex Sarabia kasunod sa pakabay sa pila ka mga konsyal sang deklarasyon ang kabangdanan ni hindi pagtambong sa opisyal sa yung patawag ng hearing sa City Council agudo si sao ng estado sa mga flood control projects. Sunod naman kay Councilor Nene de la Llana dapat nga magpangisog sa pagsabat si Pagkanan sa konseho agon masanagan ang mga isyu sa gina-question na proyekto. Luyag naman ni Iloilo City Councilor Miguel Treñas nga ipakakas kay Mayor Raisa Treñas ang deklarasyon sa persona non grata kay Engineer Pakanan kung ini ang makabulig sa opisyal na magtambong sa Quadcom hearing. Para sa Bagong Pilipinas, Janelle Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Samtang batsaganan sa mga antikenyong pagpatuman sa antike provincial government ang 500 pesos na subsidiya sa bill sa kuryente. Madamo nga pumuluyo ang nagpadala sang laragway sang ila resibo sa opisyal nga social media post ni Governor Paulo Javier sa di makita nga nabuhinan sang 500 pesos ang ilang balayran sa kuryente. Naibalo ang ipasalig sang gobernador nga sugod Agosto, ipatuman na ang 500 pesos subsidy sa idalom sang programa provincial government ang nag-aabaga sang 500 pesos sa balayran sa kuryente sa mga residential household sa lugar. Kadungan sini linibo nga panimalay nga wala nakalabot sa 500 pesos ang bill sa kuryente ang zero kung wala na sang bayaran sa ilang bill. Clinical breast examination kag cervical cancer screening giniwat sa Gimbal, Iloilo. Detalye sang balita, Marian Grace Aranyata. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report. Naghiwat sa clinical breast examination at cervical cancer screening pinaagi sa visual inspection gamit ang acetic acid para sa mga babae edad 25 to 65 anyos. Ang Iloilo Provincial Health Office kaupod ang Gimbal Primary Care Facility sining karon lang. Gin pagdalom sa examination o screening ang 25 ka barangay health workers kag naghatag sang supervised VIA procedure demonstrations sa 11 ka Gimbal PCF health workers. Tinutuyo sa kahiwatan nga ang liga ng ikaayong lawas ng kababainhan nga nangisunod sa slogan nga babae, mahalaga ka. Giniwat ang examination kag screening sa Gimbal Gymnasium. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News. Provincial Government of Negros Occidental may bago nga mga salakyan kag kagamitan para sa emergency response. Detalye sang balita, JP Hervas. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Nagabon sa mga bagong salakyan kag kagamitan ang Negros Occidental Provincial Government agud pamaskugon ang public facilities kag emergency response sa probinsya. Pinagi sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, ang probinsya may anong kaambulansya nga ipanagtag sa mga lokal nga panguluhan. May bago man nga bagho ang probinsya para sa infrastructure project at clearing operation sa tiong nga may kalamidad. Magwas na rin nagbakal man ang provincial government sa lima ka golf cart para mapanami ang mobility kag serbisyo sang Mambucal Resort and Wildlife Sanctuary nga ginadumala sa probinsya. Sang damlag lang, isa ka pagbendisyon nga ginpangunahan ni Governor Bong Lacson ang ginhiwat para sa mga bagong sasakyan kag kagamitan sang provincial government. Para sa Bagong Pilipinas, JP Hervas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Para pamakuron pa ang kapabilidad sa mga rescuers sa search and rescue, maghihiwat ang Office of Civil Defense Region 6. Kaupo ng Iloilo Provincial Government sa Rescue Olympics 2025 sa Agosto 24 to 25, 2025 sa West Visayas State University Putotan Campus sa Banwasang Putotan, Iloilo. Sunod kay Office of Civil Defense 6 spokesperson Tina Ilustre Mayor, bagas ang buwa sa Rescue Olympics, ang mga City kag Provincial Disaster Risk Reduction Management Offices sa Western Visayas sa dinlakipa ang Bacolod City kag Negros Occidental. May 4 ka stages sa kompetisyon nga ginalakipan sa water search and rescue, collapse structure search and rescue nga may communications component, standard first aid kag basic life support kag air to ground operations. Pinagi sini mapabakod pa sa mga rescuers ang ila ikasarang labi na kung may kalamidad sa ila lugar. Ang magagkampyon sa kompetisyon magapauli isang 50,000 pesos nga cash prize. Sa paghiwat sa Rescue Olympics sa bunga tuig, may waton man nga breakout session sa unang adlaw nga tambungan sa mga local DRRM offices
sa rehiyon. Istoryahan sa breakout session sa water search and rescue, collapse structure search and rescue, vehicle extrication, air-to-ground operations, seminar, communications exercise, kag updates sa standard first aid, basic life support, kag PPV protocols. Arestado sa kapulisan ang duwa ka regional level most wanted nga may kaso nga murder sa barangay San Agustin City proper, Iloilo City. Una nga nadakpan si alias Paul, 20 anyos, kag residente sang Iloilo City, ang suspect top 3 regional most wanted person. Makaligan ng pila ka minuto nadakpan man si alias Dido, 19 anyos, kag residente sang Iloilo City. Si alias Dido, top 7 most wanted person. Ang madinalagon nga operasyon ginpatigayon sang Iloilo City Police City Mobile Force Company, City Police Station 1, City Police Station 4, City Intelligence Unit kag Regional Intelligence Unit 6. Sunod kay Police Regional Office 6 Director Brigadier General Josefino Ligan sa ini ka mabaskog nga mensahe para sa mga may salamton sa laing hindi sila makapalagyo bangod sa ginapabakod nga operasyon. Sang kapulisan nagapabilin nga agresibo ang PRO6 sa pagdakop sa mga nabilin nga wanted persons sa Western Visayas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Northern Railway Agrovoltaic Investment sa Iloilo ginistoryahan sa Kapitolyo. Detalye sa balita, Hope Torrechante. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Dayon, yung mga Ilonggo sa palaabuton makaagom na sang mas madasi nga pagbiyahe kag mas moderno nga pagpanguma sa tapos may istoryahan ng pagpahamtang sang moderno nga railway system kag agrovoltaic technology investment sa probinsya sang Iloilo. May baluan nga nagpadulong sa Iloilo Provincial Capital ang tiglawas ang APL Incorporated kag Shu Electricity and Railway Consultant Company sang Japan kaupod ang Ronick Holdings Corporation para mangambala ng posibilidad sa mga nasambit na investment sa probinsya. Sunod sa Kapitolyo, mapanubo ang oras sa biyahe sa mga commuter kag mas maging accessible pa ang economic opportunity sa Iloilo kag kalapit na probinsya kung matigayon ang railway network. Sa mga mangunguma, ang agrovoltaic nagapasalig sa mas mataas na patubas samtang nagapanubo ang gasto. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Technical Vocational Institution sa probinsya ng Iloilo nagtingob sa pagsaulog sa ika-31 nga anibersaryo sang TESDA. Detalye sang balita sa report ni Marian Grace Erenieta. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Bilang kabahin sa pagsaulog sa ika-31 nga anibersaryo sa Technical Education and Skills Development Authority o TESDA, nagtililingad ang mga Technical Vocational Institution o TVI sa probinsya ng Iloilo para sa ulugan ang anibersaryo sa ahensya sa Miyerkules, Agosto 20. Sa interview sa Radyo Pilipinas Iloilo kay Esther Babalo, Assistant Regional Director o ARD, pag-anuman ang health ng TESDA Iloilo, gimpahayag niya nga magluwas sa selebrasyon sa Regional Office. Nag-organisa man ang Iloilo Provincial Office sa mga aktibidad sa mga semana kag isa diri ang pagtingob sa mga TVI sa probinsya. Tinutuyo sa pagtililipon na pabasugod pa ang kooperasyon at kolaborasyon sa mga TVI kag TESDA agon mas mapabasugod pa ang paghatag sang technical kag vocational education sa mga pumuluyo sang Iloilo. Sa probinsya sang Iloilo, may masobra sa tanda ka TESDA schools na nagatanan sa mga technical and vocational education kag training agon mangin industry ready ang pumuluyo. Nag-umpisa ang selebrasyon sa isa ka caravan kung sa diin naghibot ang TESDA Iloilo, kaupo ng TVI sa sa Provincial Office sa Santa Barbara, padulong sa Pavilla kag Lucena pabalik sa opisina. Pagkatapos ng caravan, isa kami sa ang gigiwan sa kampansang TESDA Iloilo, kag may awarding sa Kabalikat Awardee 2025, Tanang Schools sa nanagtuhay ng institusyon, parlor games, Zumba Flash Mob, kag presentasyon sa skills demonstration kag health and wellness. Lakip sa skills demonstration ang cake decoration, fruit carving, table setting with centerpiece, bartending, bricklaying, basic life support kag barista. Sa health and wellness activities, nagtanyag masang serbisyo ang Hagod Integrated School Incorporated, daan sa Kaunlaran Technical and Training Institute, kag ang Technical Learning Academy Incorporated. Ayon ni ARD Babalo nga dako ang importansya sa pagsaulog sa anibersaryo, agon na napalabo sa pumuluyo nga ang TESDA nagadulong sang serbisyo sa pumuluyo sa sulod na sang 41 ka tuig sa aspeto sang technical kag skills development. Nga masuyin siguro nga panugyan sa aton nga mga pumuluyo nga luyag pa nga
mag-avail sa mga programa sa TESDA, palapit lang kamo sa aton nga mga TESDA offices kag sa aton mga TESDA schools. May isa pagit ang aton nga mga nagkalain-lain nga kabanuhanan, lambuton namon na sila nga mangin masuod ang ilang pagpakig-angot diri sa aton sa TESDA. And agud to sa kada banwa, may connect kita dira, and that is the LGU itself. Napatian ang kabahay sa pahayag ni ARD Babalo para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Capiz State University ranked 3 sa August 2025 Certified Plant Mechanics Computer-Based Licensure Exam. Detalye sa balita, Marian Grace Aranyata. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Rank 3 sa ginulat na August 2025 Certified Plant Mechanics Computer-Based Licensure Examination ang graduates ng Capiz State University Main Campus. Nakakuha si Dave Vincent Pastrana Alegre sa rating na 80.05. Ginpahayag sa Professional Regulation Commission o PRC na sa 159 nga nagkuha sa pasinawan, 84 ang nakapasa. Si Alegre ang isa sa Anay DOST SEI Undergraduate Scholars ang batch 2021. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ahoy nakabaton sa 15.5 million nga suporta para sa classrooms. Teen Center, detalye sa balita, Hope Torrechante. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nagbato ng banwas ang ahoy pinaagi kay Mayor Roida Espinosa sa 15.5 million pesos na suporta halin sa Kapitolyo Probinsyal. Ang pondo para sa pagpatindog sa 3 kahulot klasihan kag isa ka teen center sa isa ka bulutuan sa Banwa. Sunod sa Kapitolyo sa nasambit nga kantidad, 3 million pesos makadto sa pagpatindog sa classroom sa Malayuan Elementary School. Duha ka classroom balor 6 million pesos sa Lucan National High School. Samtang teen center balor 3.5 million pesos naman ang laungan sa Kulasi National High School. Ginpahayag sa provincial government ang mga infrastruktura, mga typhoon resilient. Ang pondo nagikan sa Provincial School Board na may tinutuyo nga mag-invest sa education infrastructure agad maghatag sa maayo nga palibot sa mga Ilonggo learner. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Torrechante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Masobra 2,900 ka mga social pensioners sa Pavia, Iloilo nagbaton sa stipend para sa third quarters ng 2025. Detalye sa balita, Marian Grace Aranyata. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nagbaton sa stipend para sa third quarters ng 2025 ang 2,932 ka social pensioner sa Pavia, Iloilo gikan sa Department of Social Welfare and Development Field Office 6. Kada isa ka social pensioner nagbato sa 3,000 pesos, pinaagi sa transfer of scheme kung 1,000 pesos kada bulan. Ang bulanan na stipend ang sarang magamit sa mga social pensioner para suportahan ang ila adlaw-adlaw nga kinahanglanon kag kinahanglanon medikal. Ang social pension program nagatuo nga maghatag sa bulanan nga stipend sa mga indigent senior citizen nga mga maluya, masakiton o kung disabled nga wala sang pension o kung permanente nga source of income kag wala may ginabaton nga financial assistance sa ila himata. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Emergency Night Clinic in Lunsar sa Bago City. Detalye sa balita, JP Hervas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Ginunsar sa Bago City Government ang Project Night Care Emergency Night Clinic sa Barangay Maaw Health Station. Sinalom sa Project Night Care magapabiling na bukas ang Barangay Maaw Health Station haling lasis ang gabi, tubtob, lasis ang aga kung weekdays para magbulig sa mga emergency cases ilabi na gikan sa mga upland area. Ang sentro, magapatigayon man sa pagsaylo sa mga urgent cases sa Bago City Hospital. Sa karon wala pa sa pagbata sa nasabit na clinic, samtang ang outpatient department consultation magapadayon halin las 8 sa aga, tubtob las 5 sa hapon kada weekdays. Sa iyang mensahe ginpabutyan ni Bago City Mayor Mayat Haviliana Yao nga ang proyekto pagtuman sa iya ginpasalig nga may gugma nga panghimalwa. Ginpalabot man niya ang iya pagpasalamat sa tanan nga health worker kag partners na nagbulig para maging posible ang nasambit nga proyekto. Para sa Bagong Pilipinas, JP Hervas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pagpaiway sang barangay kag SK election sa dasong tuig pasalamatan sa Liga ng mga Barangay. Detalye sang balita, Jenel Baklay.
Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Inilipay ang Liga ng mga Barangay President Amalia Dibuque ang pagpirma ni Presidente Bongbong Marcos ang Republic Act 12232 na nagapaiway sa barangay kag sangguniang kabataan elections subong nga tuig. So kay Dibuque, hindi bastante ang duha ka tuig nga ila pagpungko matapos ang eleksyon sa diin madamo sa programa ang hindi insigida nga mapatuman bangod sa malipot nga termino. Nako naman nga bagay ang paghimo sa apat ka tuig nga termino sa mga barangay kag SK officials nga napirmahan agod mapatuman ang mga programa kag proyekto sa kabarangayan. Bangod sa postpone sa eleksyon halin sa December 2025 sa November 2026 na hiwaton ang masunod nga SK and barangay elections. Para sa Bagong Pilipinas, Ginel Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Liga Day hiwaton sa Domingo, Agosto 24. Detalles ang balita, Janelle Baclay. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Inabantayara sa masobra 13,000 ka mga barangay officials ang ginalauman na magatambong sa iwatan nga Liga ng mga Barangay Day 2025 sa Iloilo Sports Complex sa mabot nga Domingo, Agosto 24. Suno kay Liga ng mga Barangay President Amalia Dibuque madamo sa aktibidad ng hiwaton kag pasabukan sang delegasyon sa mga barangay gikan sa kabanuhanan sa probinsya. Dugang pasini kay ginan ini sa mga opisyal sa barangay nga mapasadya sa aktibidad sa din mayara sa mga palagwaon, pahampang ag mayara man sa konsyerto kag parafol. Nakigangot naman ang Liga sa Kapulisan kag sa Iloilo City Government sa pagbantay sa seguridad subong man ang estado sang trapiko nga posibleng mabatyadan sa mga mayor nga dalanon malapit sa Iloilo Sports Complex sa Domingo. Para sa Bagong Pilipinas, Ginel Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Peso Tigbawan Hall of Fame awardee na bilang Best Peso sa Bilog Western Visayas. Detalles ang balita, Hope Torrechante. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Buwat na din kilala bilang Best Public Employment Service Office sa Western Visayas ang Peso Tigbawan, kadungan sa ginhiwat nga Peso Regional Congress sa San Jose, Antique. Ini na ang ikatatlo nga sunod-sunod ni Tion nga ang Peso Tigbawan nakabaton sa nasambit nga award. Bangod sini, Hall of Fame award din ang banwa sa prestiyoso nga pagkilala na ginahatag sa Dole Region 6. Magluwas diri, national nominee naman ang banwa sa Search for Best Peso sa second and third class municipalities category. Ang award yung bato ni Peso Manager Ronel Conadera kaupod sa Dairica Villanillo, Jericho Tehe kag Candy Amit. Samtang gin-elect naman si Conadera bilang bagong Regional Secretary sa Peso MAP ukon Public Employment Service Office Managers Association of the Philippines, Western Visayas. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Torrechante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kilalang Miagaw Public Employment Service sa Office bilang Hall of Famer awardee sa giniwat ng Regional Peso Congress sa Binaran Sports Complex San Jose, Antique. Sa tatlo kasunod nga tuig nakuha sang Miagaw Pesong Best Peso Award sa First Class Municipality category. Ang award ginbato ni Miagaw Peso Head John Nokal. Ginakalipay sa Miagaw Peso ang pagkilala nga nabaton kag ini nag-highlight sa achievements nila sa pagdulong sa kalidad ng employment services, pagpatuman sa mga proyekto, programa kag mga kaiwatan para sa mga estudyante, mamumugon kag job seekers. Ginapasalamatan man sa Miagaw Peso si Mayor Richard Garin sa suporta sini sa mga programa nila sa pagkilala nga nabaton. Iga-representa sa Miagaw Peso Region 6 para sa Search for Best Peso First Class Municipality sa National Peso Congress ngayong sa Oktubre 15 at Oktubre 18 sa Tagaytay City. Tourism collaboration sa Negros Occidental, pabaskugon sa DOT. Detalles ang balita, Hope Torrechante. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Naggasapol sa Department of Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco, Negros Occidental Representative Mercedes Alvarez, kag si Palay City Mayor Maria Gina Lizares din hambalan ang mga local kag national tourism priorities. Sentro sang sinapol ang pagpabagkod sa mga oportunidad kag intumo ng mga area para sa posible kolaborasyon ug mapabasko ang sektor sa turismo sa probinsya sa Negros Occidental. Ginklaro sang Tourism Secretary nga sa idalom sang administrasyon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. para nga ginauna ang Regional Connectivity, Sustainable Tourism ug Infrastructure Report sa bilog ng Negros Island Region, lakip na ang tourist rest area sa Sipalay City kag Kabangkalan City. Nagpasalig naman sa suporta si Congresswoman Alvarez. Araman sa sinapot sa Undersecretary Shalimar Hofer Tamano, Assistant Secretary Judeline Quiachon, Director Glenn Albert Ocampo, Director Arlene Alipio, kag DOT Western Visayas kag Concurrent Negros Island Regional Director Crisanta Marlene Rodriguez.
Masobra 200 ka mga estudyante nga incoming first year college ka grade 11 students sa Banwa San Jordan Guimaras ang nagkuha sa qualifying exam para sa Jordan Educational Assistance Program. Ang exam again facilitates ang Municipal Planning and Development Office kag Office of the Mayor. Una nga step sa programa nga nagatuyong obuligan ng mga deserving students sa Banwa San Jordan pinagi sa financial assistance. Naglabot sa 3 ka oras ang exam nga nagkadesenyo kung ma-identify kung sino ang mga pasado sa academic requirements ng programa. Prioridad sa ang lokal nga panguluhan sa Banwa sa pagpamuno ni Jordan Mayor John Edward Gando ang pada nga pagsuporta sa mga estudyante sa ilang pag-eskwela agon malabot ang ilang mga handom sa palaabuton. Isla Gigantes kag Sicogon Island ginalantaw nga mangin potensyal nga cruise destination. Detalye sang balita, Hope Torrechante. Radyo Pilipinas Report. Naghiwat ang Department of Tourism sa familiarization tour para sa cruise handlers kag agents sa Banwa San Carles ni na Agosto. Tinutulo ang tour nga ihanda ang destinasyon para sa potensyal nga pagbisita sa mga cruise ship sa Banwa ilabi na sa mga sikat sini nga isla. Naibaluan ang mga cruise handlers kag agents ang nagaasikaso sa pagdungka sa mga cruise ship kag ang mga excursion sa mga pasahero kag cruise sa Pilipinas. Ang familiarization tours ng DOT lubos na din suportahan sa LGU Carles sa pagpamuno ni Mayor Arnold Betita II. Sa tour, na-eksperyensyahan sa grupo ang mainit na pagbaton sa komunidad, ang katahom sa puti nga balas kag asul nga kadagatan sa mga isla sa Sicogon kag Gigantes, kag ang manamit nga pagkaon, partikular ang sikat nga scallop sa Northern Iloilo. Pagkatapos ng tour, naghiwat sang feedbacking activity ang grupo kaupod ang LGU abot ang bala ng mga obserbasyon kag rekomendasyon. Nagsapol man sila sa PPA Estancia para matumod ang mga balayran sa pantalan, amuman ang lokasyon kag ang kinahanglan para sa angkorahe. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Torrechante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 4:35 sa hapon. Kagamito manatipon nga balita sa PBS Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Miyerkules, Agosto 20, tuwing 2025. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Paul Noblesa Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Kinilala ng pag-international at prestigyo